Ito yung mga sisiw no na napipisa ngayong araw at kakalabas lang nila no mula sa incubator. So ito ay nilagyan na natin ito no ng 2 pans, naka 2 pans na sila. So ito no sa breeding pen number 1 natin ito, at dito naman ito yung mga patani natin na hatch, at dito ay sa breeding pen number 2 natin no dahil maliit lang yung nakulit natin itlog sa breeding pen number 2. So ito no, naka 2 pans na itong mga sisiw na to. Nakalagay na no, nilagyan natin ito ng 2 pans para malaman natin no kung saang breeding pen sila nakukuha. So dito na rin ay meron din tayong kinandling no na mga itlog, at ito yung mga unfertiled eggs natin. So walang laman ito no na mga itlog. Ang mga sisiw na ito no ay bali 58 head sila, at ito no yung mga idadagdag natin sa ating mga sisiw doon sa ating brooder. So ito na no yung mga sisiw natin, nakalagay na sa brooder, sa brooding pen natin, at pinagsabay na natin sila no doon sa na-hatch noong nakaraang 2 linggo. So ayan no, kung tingnan niyo sa unahan, so talagang ang laki na no ng agwat ng sisiw. 2 linggo mula nang mapisa sila, malaki na yung kanilang diferensya. Since wala tayong ibang mga gamit na brooder, kaya dito na lang muna natin sila inilagay. Ito, malawak pa naman yung ating brooding pen, so pinagsama-sama lang natin no dahil maluwag pa yung ating brooding pen, at kasyang-kasya naman sila dito. So siguro pagdating ng 1 buwan ay ilipat natin sila no sa mas malaki na kulungan, dahil sisikip na ito dito, at kailangan lang no, ng medyo malaking space na rin. Kanina ay bumili sana tayo no ng B1B1 vaccine para gamitin natin sa ating mga sisiw dito, dahil kakalabas lang nila sa incubator. Ngunit hindi tayo bumili dahil sa walang stock na B1B1 vaccine, at merong inirecommend no na bagong vaccine, yung Agribit na pinuntahan natin. So ang gagamitin natin no ay yung 2-in-1 vaccine. Mayroon siyang B1B1 at saka Lasuta. Pero since kakahatch lang ng ating mga sisiw ay hindi muna natin no binili, dahil pag mga ganitong kalaking sisiw no ay para hindi pa kaya ng resistensya ng ating mga sisiw na lagyan ng Lasuta. Okay lang sana no pag B1B1, pero yung Lasuta ay medyo malakas kasi yun no, parang hindi kakayanin no ng mga di-old na sisiw, kung kaya hindi muna tayo bumili no ng vaccine. So paabotin natin ito ng 1 linggo bago natin no bigyan ng vaccine. So sa sunod na linggo ay bibili tayo no ng 2-in-1 vaccine para ibigay natin sa kanila, dahil yung vaccine na yun no, ay hindi na kailangan ilagay sa mata o di kaya sa ilong, kundi ipainom lang sa ating mga sisiw ay okay na siya no. So iwas stress, dahil hindi natin isa-isahin no yung ating mga sisiw sa paglagay sa kanilang mga ilong. Pipili din tayo no sa mga harding chicks na ito ng 17 pares no ng mga manok. So 17 lalaki at saka 17 babae rin. So ito no ay ipamamahagi ng isang guro doon sa Miatan Elementary School, doon sa kanyang mga mag-aaral sa grade 4 no, dahil ito ay kanyang initiative na mamahagi ng mga manok no para alagaan ng mga estudyante, at pagkatapos after 1 year ay magbibigay sila no uli ng sisiw sa guro para naman ipamimigay muli doon sa mga susunod na mga mag-aaral. So ito no ay kanyang initiative, at magandang inisyatiba no dahil tinuturuan ng ang mga bata na mag-alaga ng mga manok, dahil ito rin ay magiging source ng protein para sa mga mag-aaral, dahil pwede nila itong ulamin pag dadami na no yung manok, at saka pwede rin magiging pangkabuhayan nila, dahil pag merong marami na yung kanilang manok ay pwede nila ibenta no. Ngayon no ay magsisilik tayo dito ng 17 pares ng mga
sisiw. So ito na no, yung i-deliver natin bukas at bali 17 pares ito no ng mga sampin na mga native chicken. So bukas ay maaga natin itong i-deliver doon sa Miatan Elementary School para ipamahagi doon no, sa mga mag-aaral doon.